Sa bawat isa. Good morning, pag-ibati po yung katabi mo. Good morning. Good morning talaga. Sino yung good morning? Sino yung good morning? Ikaw, sino yung good morning? Yung umaga, sino yung isang pagpalain? Hallelujah. Wala. Dalawa lang. Gusto i-bless ngayong umaga. Ngayong magandang umaga po. Patuloy po tayo pag-aral ng ating. May bago tayong tema. From the inside out, parang alam natin yung kantang yan ako. Series po yan. Last Sunday, pinag-aralan kasi natin yung unang bukso ng series natin. Yung being before doing. Si Martha, tsaka si Mary. Ano po? Napag-aralan natin po yun, yung mapayapa at saka yung aligaga. Tingnan mo yung katabi mo, mukha pang aligagaya. Tingnan mo yung isa, yung nakamamangka, payapang-payapa yan. Magandang umaga po, bigyan natin ng buksan natin yung ating mga Bible sa John. Ako, manda John. Sa John chapter 8, verses. Alam naman natin ito, yung babaeng nahuli sa pagkikiyapit mo, adulterous woman na ipinasinta. Tingnan mo natin ako, medyo mahaba. Pero punta na lang tayo sa bandang 6 o bandang 5. So ayos, kasi nilagay ng mga taong naroon yung babaeng nahuli na nangangalo niya. At inilapit sa Panginoon upang hulihin siya o bigyan makakita ng butas na para mahuli nila si Jesus. Ayon sa kautusan ni Moses, nung pinisinta na nila yung babaeng nangangalo niya o adulterers, ang sabi ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang sumukin siya at may maisumpong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya sila ay tinignan niya at sinabi ang ganito. Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya? At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Na marinig nila ito, sila isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa kanyang harapan. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita parusahan. Kumain pa tog ng magkasala. Kapagpala naman, kayo po ang siyang patuloy namin makita sa aming tema sa pangalawang linggo ng aming series From the Inside Out. Ito po ang siyang magturo at magbigay ng direksyon sa pag-aaral na ito. Pumagitna ka po sa aming puso, bigyan mo po ito ng direksyon na makikinig at maialis po o maiwaksi mga bagay na hindi tama sa aming kalagitnaan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Muli natin palakpakan. Kaya natin yung Panginoon. So, sa pangalawang linggo ng ating Inside Out, ang tema natin is that a stone in your hand? Is that a stone in your hand? So, kasi makita natin, sabi ng mga nagdala doon sa nangalo niya, ay batuhin kasi yun ang batas. Po, limitan kasi tayo mga mananampalataya. Minsan may mga pagkukulang talaga na laging bato ang dala. Kung mamaya na anak namin. Diba may kasabihan tayo na pag binato ka daw ng bato, magdala ka ng foil. Parang may nakakaalam. Pag binato ka ng bato, batuhin mo na may foil. Tinapay. Palamanan mo na rin. Sarapan mo, may kasamang garapon. Ganun tayo ka-philosopher. Kasi ano po, tignan natin muna yung English ng ating, yung pinaka-buo. He who is without any sin among you,
Kasi present nga yung nagkasala, kasi yun ang batas. Kahit mamatay yung ng ano niya, walang batas. O wala silang babiolate na batas. Kundi, yun talaga, matik yun. Let him be the first to throw a stone at her. Pero walang buwato. Pero noong panahon, talagang ganun talaga ang tao hanggang ngayon. Nakakalungkot na nagiging problema ng ating henerasyon. Pag may mali, ang gagawin? Batuhin. O, batuhin. Can you imagine the feeling of being exposed? Diba yung kahihiyan? Kasi yung babae, premisal talaga na maraming kasalanan. The feeling of having your deepest, darkest sin. Ha? Si Kevin, 5 girlfriend? Ako, ang bihira yun ah. Di ba parang pag na-expose ka, nakakahiya, di ba ba? Pag yung mga scenes na lalo na kung nahuli kang nasa internet, tapos mayroong tinitignan ka, alam mo na, alam na this, hindi large. At minsan nakakahiya no, na ma-expose tayo sa mga kasalanan. Can you imagine the public? Kasi talagang kahihiyan nyo sa babae. Talagang yung public spectacle and the private shame, yung personal niya talaga during that time, nakakahiya yan, being exposed for the purpose of embarrassing and humiliating. Di ba talagang pinahiya? Sino dito yung napahiya? Yung kahihiyan talaga. Wala kang hiya. Yung kahihiyan ba na ako, wala na, hindi na lang natin ikukwentayan. It is easy for us to find fault in others, especially kung feeling mo mas spiritual ka, hindi sa kanya. Magbilis mo ba to? Ito, ano yung ating tema ngayon? Sana maintindihan po natin. Sana maintindihan po natin na pag nagkakamali po yung mga kabatiran, hindi po tayo namamato. Kung tayo mamato, is that a stone in your hands? Parang bang kada may mali na lang, bato? Hindi ba pwedeng tignan muna natin, pag-aralan natin, kasi ito yung pinakamaganda. Kaya nga, from the inside out, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kaya nga bato ng bato kasi bitter ka. Marami kang laman sa puso, marami kang hindi pinapatawad. Pansin ka ng pansin, bato ka ng bato. Ganito yung mundo natin. Kaya nga yung ating tema, series natin, kahit isang buwan lang sana, from the inside out, mahalo pa yung ating kalooban na mali, para yung ating labas mabago. Kaya hindi natin nababago, kasi hindi natin maaayos yung ating kalooban. Kaya pag may nagkakamali, bato. Pag may nagkakamali, bato. Wala tayong ginagawa kundi mamato. Ano yung naging problema? Alam niyo ba kung magiging literal lang yung ating pagtutuligsa sa mga nagkakamali? Marami nang may bukol. Opo, kung literal lang, dito sa loob ng simbahan, bakit lagi na lang tayo may medics na sa dulo? Kasi daming namamato sa maraming simbahan. Buti na lang, sa daw wala. Amen. O isa lang, yung hindi namamato. Ako lang yun. Ito yung mundo natin, ano? Pag simba ka na lang ng simba, pag medyo maangat na yung spirituality mo, marami ka nang pinapansin. Hello? Kapatid, hindi ko basihan yung tagal mo sa simbahan. Dahil maraming nasa simbahan, wala pa rin alam. Amen. Isa lang nila nakaintindi. One of the reasons is that while we are looking at their shortcomings and measuring their faults, it takes our minds off our own problems and puts them on somebody else. Yun yung problema natin eh. Diba, pag nakikita natin yung mali ng iba, diba yung mga shortcomings nila, yung palpak nila, so mabilis na kumukuha ng bato. Agad-agad may bato. Kaya nga, kapatid, kung pagpunta mo rito sa simbahan, hanggang ngayon may bato pa pa rin, kirahin mo na yan, na maubos yung bato. Hindi po pwede tayong pumunta ng simbahan na meron tayong bitbit laging na bato. Naman si sister.
Tingnan mo yung suot, tingnan mo yung suot, tingnan mo yung kilay, kapal-kapal. Hindi naman pantay. Dami nating nakikita minsan, bato rin yun. Tama ba? Isa sa mga konti mga pagkukulang sa simbahan, kaya nga ang goal ng ating simbahan, mapalago tayo from the inside out. Kasi sa mga yun nga, salamat sa mo gusto kumain mamaya. Kaya nakakagulat na. Ang malaki yung privilege ng daw. Malaki yung privilege natin kasi nandito yung guwapong pastor. Amen. Renomote talaga eh. Nahawa ako. Hindi po ako nagkawala. Kaya ang point lang is, kapatid, tama yung sinasabi niya, ang dami na nating tinuro sa simbahan. Pero bakit hindi natin nakikita na mailagay sa ating buhay na mabago from the inside out? Amen. So gusto natin pagpalain. Gusto natin maayos yung buhay, matapos sa kurso, magaling maganda sa academics, lahat ng ating mga ginagalawang mundo sa ating mundo ay magiging maayos, pati sa pera. Pero ang point is yung insight, hindi na umpisahan. Kaya ang nangyayari, especially ito yung pinaka-worst, yung pamamatog. Marami tayong nakikita, bato lang tayo ng bato. Tingnan mo si sister, tingnan mo yung katabi mo, tulog na yan. Batuhin mo. Batuhin mo, tulog na yan. Bakit pagdating sa simbahan, laging inaantok? Pero pag sa mga barkada, kahit hanggang umaga, mulat, tangan nakabato. Pero sa simbahan, umuupo. Hinip na. Fundamental realities in life para makita natin yung pamamato natin. Makikita natin yung mga realidad ng buhay, foundational ito eh. There is absolutely nothing wrong with calling sin exactly what it is. So basically, tignan natin yung progression. So wala namang masama pag nakita mong mali. Hello. And that's basic. So that's the process. Pag may mali, pansinin mo. Pero ang point, there's nothing wrong with calling sin exactly what it is. God hates sin and makes it clear that sin will never have a place in His presence. Basically, talagang tama. Wala talagang lugar ang kasalanan sa Kanyang presensya. Kaya lang, ang point na nangyayari, hindi natin nakikita yung kabuuan, yung perspective ng Lord sa kamalian natin. Kaya nga siya bumaba, kung mapapansin po ninyo, balik natin yung gospel. Bakit kailangan bumaba ng Panginoon kung kaya namang tao ayusin yung kanyang kalooban? Bakit kailangan mamatay ng isang Panginoon natin para sa ating kasalanan? Hindi ba natin kaya? Nagiging magaling lang ang tao sa kanyang sariling kaalaman, pero hindi niya naiintindihan na wala siyang kakayanan ayusin yung kanyang buhay. Amen. Amen. Oh. As believers, we are called to hate sin and stand against sinful behavior, and that's basic. However, it is important to remember that God hates sin, but He loves the sinner. Kaya pag nakikita mo na nasaktan ka ng isang tao, pati yung tao, kinalimutan mo na, sinaktan mo na rin. Kaya na nakakalungkot ang ating mundo pag hindi na maayos. Tignan mo yung pulis, nawalan tuloy ng lisensya. Si Gonzales ba yan? Gonzales. Di ba trending na trending siya? Nawalan siya ng lisensya. Hanggang ngayon, pati gitang. Pati yung style niya, di ba yung pagkasa niya ng baril, ginamit, naging memes na. Saan-saan na ginamit yung kanyang mukha, nakakatawa lang, pinagkakatawanan na lang. Pero ang point na po, bakit? Kung nagkamali yung tao, bakit galit na galit yung mundo? Kasi yun na yung ating mundo. Tinrain tayo ng media, tinrain tayo ni Satanas na magalit tayo pag nagalit tayo sa tao dahil nagkamali, kasama na siya. Pero kapatid, kung ganito yung ating treatment sa ganito kasalanan na nakakasala sa atin, wala tayong karapatang iligtas ng Panginoon. Tama ba? Hindi tayo karapat dapat na iligtas ng Panginoon kasi kung ayaw ng Panginoon ang kasalanan at tayo mismo ang nagkasala at ang treatment natin sa nagkasala, hindi pati yung pagkatao, wala na talaga, hindi na tayo niligtas ng Panginoon. Tingnan mo nga yung sarili mo kung gaano ka kalinis o karumi.
nang iligtas ka ng Panginoon, hindi tayo pwedeng magbalinis sa harapan ng Lord. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya nga minsan, pag nagkakamali lang ba yung kapatiran, kailangan kalimutan na natin yung ating pagkakaibigan. Batuhin na lang natin ang batuhin kasi nagkakamali sa atin. Is that a stone in your hand? Kaya pag nagkakamali tayo, sinaktan mo ang puso ko, minahal kita ng buo. Sabi ko, ikaw na, sabat na, pero bakit iniman mo ko? Pagkatapos pag nakikita mo, ang ginagawa mo, hindi na ba ito? Tinitirador mo pa. Parang sa isip mo, mas kasahan ka ng pison. Parang galit na galit ka sa tao. Kapatid, sabi nga ng iba, kabataan, siguro relate sila. Masama bang umibig sa iba? Sagot. Masama, siyempre. Jesus died to redeem lost people. So, niligtas tayo ng Panginoon, tayo makasalanan, to buy them back from the penalty and punishment of sin. So, niligtas tayo ng ating Panginoon. Namatay ang ating Panginoon dahil ligaw tayo. Hindi pwede kahit na simbahan ka na, kahit 30 taon ka na sa simbahan, religyoso ka na, banal ka na, hindi. Tignan mo sa pagkakaupo mo, isip-isipin. Malinis ka na ba? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Kaya nga may Panginoon. Pero bakit ganun? Pag may nakikita tayo mali sa iba, kahit alam natin mali tayo, bato na lang tayo ng bato? Hindi na nauubusan ng bato? Kaya kung adik ka, siguro lagi kami tama. Lagi ka nagbabato. Lahat tayo, ito yung mundo ng Kristyanismo, na pag nagkakamali yung iba, bato na lang ng bato. From the inside out ng ating series. Halukayin natin. Ano ba yung halukay? From parang spaghetti pa baba, pataas. Halukayin natin. Tanggalin natin yung, ano ba yung nasa loob ko? Bakit ako bato ng bato? So tingnan natin mamaya kung ano yung ating mapag-aaralan. Mga alas 2, tapos na tayo. Amen. More important than our call to hate sin is to love sinners. Far too often we forget this fundamental. It's very fundamental lang naman yung is to love sinners. Kapatid, mahal kita pero yung ginagawa mo mali. Yun ang perspective na tama. It's very fundamental. Pero tayo kasi, pag sinaktan ka ng tao, kapatid, tandaan mo lagi, kung nasaktan ka, may purpose pa rin yun. Di ba kaya nga tayo nasasaktan? Kasi tinuturuan lang tayo ng ating Panginoon. The problem in us is that we look at people, size them up, pass judgment, and begin throwing stones. Bato na lang ang bato. Kaya nga, ang bilis nating maghusga. Gusto ko yung mga tao, chill lang. Yung mga kahit na ang dami ng kaguluhan sa mundo okay lang. Parang wala siyang problema. Kasi wala siyang alam. Hindi niya alam yung nangyayari. Mas mabuti pa daw ang mga bulag at bingi dahil hindi nagkakaroon ng maraming kasalanan. Tayo na lahat meron mas maraming kasalanan. Dami natin nakikita. Dami kamalian. Di ba? Tingnan mo si Kuya Eddie. Chill lang. Nahuhulog pa yan sa kanan. Papunta ng simbahan. Pero bakit? Tingnan mo naman, siya mag-isa nakakapunta ng simbahan, nagtatrabaho ng SM. Kunyari kahit lalabas siya ng highway nila. Tricycle! Hindi niya alam, nasa CR siya na, tricycle! Kalimutan niya. CR. Pumupunta ng simbahan, at least konti lang yung kanyang mundo nakikita. Tama ba? Tayo kasi dami natin nakikita, nagiging magaling tayo sa maraming mga bagay. Mga magulang, mga kapatid, ako hindi ko, pastor ako, magaling na ako. Lahat tayo may kamalian. So hindi ko tinataas ang sarili ko, pero tinuturo na ito ng Panginoon sa atin, through me, para maintindihan natin na pag may nagkakamali sa paligid natin, hindi po tayo bato lang ng bato. Dahil kung nakikita mo yung mali ng iba at babatuhin mo, may karapatan din yung ibang batuhin ka kasi mali ka din.
So kung naiintindihan mo na pare-pareho lang tayo niligtas tayo dahil tayo ay mali, kagalitan natin yung kasalanan pero yung tao. Huwag natin. The sad truth is that we are far more willing to point out the faults and failures of others without realizing and recognizing that we are not without faults ourselves. Tama po ba? Lahat naman tayo may mali. Kaya kung may mga kamalian, minsan pag may mga nakikita akong mali bilang pastor, siyempre, madami naman talaga. Kaya lang, pag yung nakikita ko, biglang babalik sa sarili. Siyempre, ayusin natin yun. Pero ang point, huwag natin itakwin yung tao. Ngayong umaga, dito, banda rito, baka may naalala kang kagalit na ngayon hindi mo na pinapansin. Sana ngayong umaga, pansinin mo. Kung malayo siya sa'yo, siguro, chat mo, message mo. Kapatid, alam mo ba kung bakit hindi ka pinagpapala? Marami kang bato sa puso. Bato ka lang ng bato. Paano magpapalain ng Panginoon ng isang pusong punong-puno ng bitterness? Paano bibiglas ng Panginoon ng isang buhay kung punong-puno ito ng galit? Hindi pagpapalain niya ng Panginoon. Kaya dapat maintindihan mo ngayon na kahit mayroon kang nakikita hindi tama sa iba, mas magandang patawarin mo na lang kasi hinigit ka pang pinatawad din ng ating Panginoon. Amen. Amen. Realities of the throwing of stones. Mga realidad. Why were these men so intent on destroying Jesus? Tignan natin yung context. Diba? They were so intent, dinala nila yung adulterous na woman para ang kanilang goal is makuha nila na mag-violate si Jesus sa batas ng Romans kasi pag nahuli pong nangangano niya, batuhin. Sana hanggang ngayon, yun pa rin yung batas. Marami nang patay na mga magulang niyan, sigurado, sa panahon natin ngayon. Tama ba? Tama po. Tama. Opo. Kukunti na lang yung lalaki, kukunti na yung babae. Kasi bakit? Binato na, patay na. Salamat na lang may Panginoong kumuha ng batas na yun para tuparin. Dahil hindi na tayo nabubuhay sa pagbabato, nabuhay na tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Amen. Bakit? They were so intent para mahuli si Jesus. Kasi, ayun, Jesus has disturbed their way of life. He had challenged their preconceived ideas of religion. And that's matik. Sa panahon natin, matik. Pag nagkamali, matik, batuhin. Hindi pwede. Kaya nga ang Panginoon, nung tinatanong siya, di ba, ang ginawa niya, nagsulat lang. Pero nung kinukulit, anong sabi niya, kung sino yung walang kasalanan, siya yung maunang bumato. Eh then, nagsulat siya ulit. Nang tumingala siya, wala na yung mga tao. So, kitang-kita natin yung reality na disturb talaga ng Lord yung batas. O ano naman, sino pa yung walang kasalanan? What this man want in throwing the stone is the same reason that we want to throw them. And that's the reality of throwing the stones. Kaya ang bilis natin bumabato, bato na lang dito, bato na lang doon. Kapatid, hindi po karapat-dapat tayo bumato. Marami din tayo kapukulang. Tingnan mo yung sarili mo. Sige, may umaga. Tingnan mo yung sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo. Kahit na isip-isipin mo lang. Paano ka nababato paano mo pinupuna yung mga kamalian ng iba? Diba, ang ginagawa natin, pag nag-uumpukan tayo, bilis natin pinag-uusapan. Ano naman siya? Ay, oo. Nung nga, ganyan din yung ginawa sa akin. So, babalik na babalik. Hahalukayin na natin yung mga bitterness na. Kapatid, siguro, dahil nga 60 ka na, kuya, 50. Golden, no? 50. Ako yata, alam na eh, golden. So, 63 na. Pero salamat nung nagkatao sa imo, sabi, senior ka na? Parang lumalaki ulo ko. Senior ka na talaga ba, so? Parang hindi halata. Ilang taon ka na ba talaga? 60. Nahihiya pa ako tuloy, 63.
63 ka na? Parang hindi saan mo gusto? Kaya, 2 litre ko. Witness ako dyan. Alam niyo po ba, sikreto para hindi ka na mag-glutathione, para hindi ka na mag-collagen, alisin mo yung galit sa puso mo. Amen. Yes. Amen. Amen. Nati-discourage. Yung siya, hindi maganda yung ugali niya. Isa pa lang yun. Pero pag tinignan mo na yung lahat yan, ang dami mo makikita. Kasi tikulubot na yung noo mo. Kapatid, para bumata ka, kahit na matandang-matanda ka na. Oh. Tingnan mo si nanay. Ilang taon na po kayo? 70 na kayo. Ba? Para kayo 71 na. Alam ko 61 din. Tingnan nyo nanay, tingnan mo si nanay, 70 na. Nakakapunta ng simbahan. Oh, lakas pa. Mami, para baka pagdating ng panahon, si Mami, salubungin nyo. Si Pastor, buhatin. Kapatid, ang sarap ng nakangiti sa mundong magulo dahil mapayapa yung puso mo kasi from the inside out, inayos ka ng Panginoon. Amen. Huwag ka rin ang bato. Kaya nga tayo nakakangiti kahit ang daming problema kasi payapa yung kalooban. Diba, sarap kumiti pag... Kapatid! Hello! Para bang si Pastor Rayon, Loli, like pa na. Yari tayo dyan. Erase. Ganun pala. Tingnan natin na po. Tingnan natin yung mga realities, yung mga why we throw stones, realities of the throwing of stones. We throw stones because we harbor hatred. Alam ko, kapatid, pag tinitingnan, ako po ay manghuhula. Baraha ako dyan. Mawala naman dyan. Di ba, ako po, bilang, siguro, gift ko na rin yung discernment. Pag tumitingin ako sa tao, nalalaman ko marami siyang dala. The way na nagsasalita siya. Kung gusto niyo magpakonsulta, 100 per minute. Wow. Mura. Hindi po. Ramdam ko pag marami kang dala, hindi. At kung may dala-dala ka, huwag mo nang itago. Lapitan mo na si Pastor. Treat mo sa McDo. Doon tayo mag-usap. Yun. We throw stones because we hold on to bitterness. We're so bitter. Pambihira, pangit na ugali nun. Ay, namatay na ba? Mabuti. Bitter ba? Patay na ba? Hindi mo siling sabihin na sana nakilala niya uli ang Panginoon. Sana bumalik talaga siya sa Lord. Kaya tayo. Pero yung pag sinabi mo, sobrang bitter ka, mabuti na sa kanya yun. Si Redlon, wala na sa Facebook. Oo nga. Sa YouTube. Si Redlon, tingnan mo yung katabi mo. Wala na rin, lahat wala na. Kawawa naman, tingnan mo yung puso niya. Para lang magkaroon ng content, mapag-usapan kung ano na lang ang kino-content niya hanggang maban. So ngayon, parang tanga na lang. Yung laki ng katawan niya, yun ang liit ng kanyang utak. Like, suntukan tayo. Ginamon. We throw stones because we are entangled in anger. Puro galit, no? Hatred, bitterness, anger. Mamaya pag-aaralan natin kung paano mo maintindihan kung bakit ikaw bato ng bato. Ito, tinitignan na natin yung reality. We throw stones because we want to have revenge. Tama naman ako, mali siya eh. Kailangan ko talaga pumatay eh. Patayan talaga kami, pagpapatayan ko to. Kasi mas nama ako kesa sa kanya. Tama pa. Tama po ba yun? We throw stones because we will not let go of the things that upset us. We are so upset. Yan ang nagiging problema natin. We would never think of actually
throwing stones at other people, actually, hindi naman talaga natin literal, kahit ganit tayo, hindi naman talaga natin babatin. But we far too often throw emotional or spiritual stones at others. Ano yan? Hurtful comments. Wala nang pag-asa yan. Ganyan na ugali niyan. Marites nga yan dito sa barangay namin eh. Hindi na yung mababago. Ganyan na talaga ugali niyan. Kung ano yung pangit na mukha niya, yun ang pangit na kanyang ugali. Ouch. Di ba? Lahat na pinangitan mo na. Sa sobrang galit mo, hurtful. Gossip. Oh, marites, saka yung mga tolits. Tingnan mo yung tabi mo. Mukha bang marites? Okay lang na, huwag ka na maging marites. Okay lang kung maging Sharon ka lang. Alam nila din yung Sharon. Balutin mo. Balutin na lang natin yun. Pag may kumain, balutin na lang yun. Kesa yung mga maging marites ka. Judgmental statements. Lahat naman tayo, no exception. Hello. Lahat tayo, lagi namamato. Kaya nga minsan pag nakita mo yung kapatirang, alam mo masama yung loob sa'yo. Pag nakakasalubong mo, ganun-ganun ka, baka tamaan ka. Kasi bumabato na yan. Tayo rin. Diba, ito na naman sisira ulo. Tinitignan naman. Diba, pag minsan, pag nakakita tayo nag-uusap sa dulo, ako na naman ang pinag-uusap. Ikaw na naman. Alam mo, narinig mo. Diba, ganun tayo kasi nakikita natin yung Guilty. sa atin. Yung ano yung sinasabi natin sa iba, tayo yun. What is it that makes people want to throw stones? Ano ba ito? Maganda nga ito, basic lang ito, pero at least lumalabas yung inside out natin. Ano ba ito? Frustrations. We are so frustrated talaga. When we become frustrated, it disturbs our ability to see things clearly. So pag marami kang batong binabato, bato ka lang bato sa nagkakamali, meron kang frustration. Marami kang frustration sa buhay. Kasi marami kang hindi naabot, marami kang gusto marating, pero hindi mo narating. Kaya yung frustration mo, binabato mo na lang sa iba pag may nakikita kang mali. Na minsan hindi mo alam, ikaw pala yun. We are so frustrated, fatigue, pagod na. Everything always looks worse when we are tired. Di ba pagpagod na tayo, yung Martha, di ba pag Martha na pagod na, dami-daming ginawa. Sobrang multitasker. Tapos marami na napagod na. Alam niyo po ba kung bakit tayo namamato? Pagod na. Dami na nating nakikita. Kasi walang kapahingahan. Failure. When others fail us, we are quick to judge their actions. Dahil sa'yo. Kaya ako ganito dahil sa'yo. Ikaw yung dahilan kung bakit ako nandito sa lugar na ito. Talaga lang Batukan mo pag gano'n yung sinasabi. Maninisi ka pa ng iba. Huwag tayo maninisi ng iba. Kapatid, mga kabataan, mga magulang, mga kabataan, kung may nakasakit sa inyong tao, yung pag-ibig mo, yung inibig mo, nagkamali talaga, hindi ka, talagang iniwan ka, huwag mo nang kagalitan. Sabihin mo na lang sa kanya, God bless you. Pagpalain ka ng Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit tayo nasasaktan sa pag-ibig, kabataan? Dahil wala pa sa panahon, umiibig ka na. Yun. Tingnan mo ito. Yun. Amen. Dalawa yan Ha? Ilibin ako, di ba kailangan na kami umibig? Ilibinin ko mukha mo eh. Alam mo na yung pag-ibig? Failure. When we fail others, we are quick to justify our actions. Tayo, diba? Tayo yung magaling. Sila yung mali. Ano pa? False assumptions. When we get only bits and pieces of the truth, we create assumptions based on faulty logic. Walang hindi tayo, kapatid, kunyari, ganito na lang, Kuya Lito hindi yan nasasaktan, wala sikat eh. Kuya Lito, kunyari nagkamali si Kuya Lito, nakita natin may mali siyang ginagawa. Tapos, ang nakakita isa, ang nagsabi sa'yo, hindi mo nakita yung ginawa, gano'n si Kuya Lito, nasama pa ng ugali, no? False assumption. Hindi mo man lang kinausap yung tao para maintindihan mo kung bakit siya gano'n.
Tama ba? We assume. Nag-a-assume tayo agad. Huwag tayo masyadong assuming. Huwag tayo nag-a-assume agad. Dapat hindi tayo bias. Di ba kaya nga, di ba, nung namatay na si Mike Enriquez, di ba? Kailangan, balanse. Dapat, tanungin din natin yung iba. Pag nagkamali yung isang tao, narinig mo lang, huwag ka mag-assume agad. Huwag mo nang i-conclude. Dapat, tanungin mo rin yung tao. Mga magulang, pag may anak kayo matigas ang ulo, tignan mo kung may anak ka dito matigas ang ulo. Alam niyo po ba kung bakit matigas ang ulo na inyong anak? Hindi yung anak ka may kasalanan, ikaw. Ikaw magulang. Kaya pag nagagalit ka sa iyong anak dahil ang tigas-tigas ng ulo, kapatid, nanay, tatay, ikaw yung nagdala sa katigasan ng ulo niyo. Pagkatapos, kung nakikita mo nagkakamali, kulang na lang bugbugin mo, kulang na lang balusin mo, kulang na lang tatyakan mo, nagkamali ka anak, ang tigas ng ulo mo, ang dami-dami kong payo sa'yo. Ang problema kasi yung ating pagtatrato sa ating mga anak, pag nagkakamali, ang ginagawa natin, mali agad. Minsan kahit nagkamali yung bata, anak mo pa rin yan, kailangan itrato mo pa rin mahal mo. Kahit nagkamali yan, may dahilan siya bakit siya umibig ng dalawa. May dahilan siya kung bakit siya nagkamali. Anak, pag-usapan muna natin. Pero mali ka, tandaan mo, pero dahil mahal kita, ikaw, mag-pray muna tayo. Kwento mo sa akin, iintindihin kita. Kasi tandaan natin mga magulang, kaya napupunta ang isang anak sa isang lugar na hindi mo gusto, kahit alam mo nagtuturo ka, meron kang problema sa iyong puso na hindi mo na ibabato, binabato mo na lang, hindi mo hinahaplos. Kapatid, pag alam nila na nagkamali sila, pero pinrato mo silang anak na may pagmamahal, kahit mali sila, naramdaman nila yung pagmamahal, sila yung magiging matik na babaguhin yung sarili nila. Tama ba? Kaya sila hanap sa labas kasi bato tayo ng bato sa mali nila, hindi mo alam ikaw yung nag-uumpisa bilang magulang. Bato-bato sa langit, namabato na ako. Na may tinapay. At least may palaman po eh. Opo, bagoong. Busog pa. Alat. High blood. The root cause flows. Kaya naman pala eh. Root cause. Kaya pala tayo bumabato, pala tayo magpapatawad. Naku. Unforgiving heart. Naku. Kunyari, parang ganito kay Vinyari. Hindi ka sinagot. Naku. Huwag naman. Huwag ka magsalita, pastor, ng ganyan. Babatuhin kita. Kunyari lang naman. At least nandiyan ka sa akin. Kaya pag uli-uli, huwag ka kaharap. Kevin na naman. Kaya kunyari, hindi ka sinagot. Naku. Tapos nakita mo yung babae, sakit sa'yo. Kahit na hindi tayo nagkatuluyan. Pero lagi mong tatandaan, hindi kita babatuhin. Mamahalin pa rin kita. Nagkaisip na. Nagka-idea na tuloy. A heart that will never either let go of past pains or endure. Yung puso daw eh, walang let go. Diba? Ako gusto ko yung tao kahit na nasaktan ko. Pero nung may reconciliation, hindi na nababalik yung nakaraan. Kapatid, wag kang babalik sa nakaraan pag ang tao pinag-uusapan, kagalit mo. Huwag mong babalik kasi nasaktan ka. Unforgiving yan. The moment we seek retribution for wrongs done to us, either real or imagined, we lose a piece of our relation. Ito pa na yun. We lose a piece of our relationship with God, chips by chips. Natatanggal kasi we have unforgiving heart. Alam ko may tatamaan talaga dito lahat tayo. Kaya from the inside out yung series natin. So halukayin natin yung loob. Kung yung pastor mo ang kagalit mo, huwag naman. Kapatiran, tatay, nanay, kung sino man ang yung kagalit ngayon, huwag mag-seek ng retribution. Kahit na
iniisip mo lang, mamatay ka na sana, mamatay ka na sana. Iniisip mo lang, mapatay ka na. Kasi galit na galit ka. Di ba yung mga anak, pag pinapagalitan ng nanay, ang ginagawa ng mga anak, saan ba itong nanay kung mamatay ka so. Kaya nga ulitin ko lang mga kapatid, hindi mapupunta ang inyong anak sa maling ayaw mo kung hindi manggagaling sa'yo. Dahil punong-puno ka ng bitterness sa maraming tao, dinadala mo pati sa pamilya mo. Kasi dami mo galit sa iba, dami mo nakikita mali sa labas. Pagdating sa tahanan, dahil ang dami-daming laman ng puso mo, kamalian, pag nakita mo nagkamali yung anak mo, bato agad. Is that a stone in your hand? Once this happens, it becomes much, much easier to throw stones. Matik, mali, boom, bukol agad. Matik na, may mali na naman, bato na naman. Sobra, ganun tayo. We use the things that happen to us as a way of justifying our actions. We use. Kaya nga, kapatid, lalo na sa mga may ministry, tandaan po ninyo, walang effectiveness sa ministry pag bitter ka. Hanga ako kay Alexa, hindi lang maganda. Wow. Maganda lang. Dahil lumalalim na yung puso niya sa worship. Tama ba ako? O ako lang nakaramdam? Wow. Lumalalim na yung puso niya sa worship. Very natural na. Hello, hindi yung wala nang gano'n. Talagang hindi siya nagpa-counter. Alam na yung umuhugot na. Umuhugot na talaga siya. Nakakailan na. Sana ako. Sana, tandaan po ninyo pag nag-ministry kayo, wag kang mag-ministry may bitterness. Hindi ka magiging effective. Bato ka na lang ng bato ng salita, pero walang pumapasok. Kasi may bitterness ka. Unforgive. So how to stop? Ang ganda ng ating topic, no? Tinignan natin yung fundamentals, yung reality, and then paano naman natin ito tatanggalin. Sana matuto po tayo ngayong umaga. Sana pag magbabato tayo, tinapay na. Yes. Tinapay na. Paano ba? Jesus, wala naman pala iba yun. Jesus is the only one who has both the right and the reason to condemn. Hindi tayo. Siya lang. Siya yung justice eh. He condemns the sin and loves the sinner. Dapat pag nagkamali yung anak mo, mahalin mo. Kagalitan mo yung kasalanan, pero mahalin mo yung tao. Nagkamali siya eh. Hindi yan dapat. Bakit? Nagkamali ba? Patayin na yan. Patayin mo yung anak mo yan. Nagkamali eh. Hindi ganon. Kailangan ang Lord lang talaga. So how to stop throwing stones? Ang Panginoon lang dapat ang may karapatan bumato, humusga. Amen. Dahil siya yung pinakamalinis at tumubos ng ating karumihan at kasalanan. Pero tayo, wala tayong karapatan. We are called to look at the lives of others the way that Jesus does. Bakit kinailangan niya bumaba? Sa totoo lang, hindi naman natin deserving, pero siya pa rin yung gumawa. Recognize the corruption and still love the creation. Recognize the corruption and still love the creation. Huwag po tayong magagalit sa tao. Magalit tayo sa kasalanan. Tama? Amen. Love the person and hate their sin. Yan yung basic. How? Para ma-stop natin yung throwing ng stone. Love the person, hate their sin. Mahalin natin yung tao. Bakit? Kung asawa mo nagkamali, kailangan ba hiwalay agad? Ang pangit na ugali mo, di ko na gusto. Hiwalay na tayo. Sa Amerika, ganun. Dito sa Pilipinas at sa Karsano, huwag ganun. Hindi ko masaktan ka lang, hiwalay na. Dapat, pag nagkamali,
Galitan mo yung kasalanan, mahalin mo yung taong nagkasala. Pero sabihin mo sa asawa mo, kung asawa mo yung nagkamali, sabihin mo love kita kahit nagkamali ka. Di ba, papipray kita na mabago mo yung kasalanan. Pero lagi mong tatandaan, kahit nagkakasala ka sa akin, mahal na mahal pa rin kita. Yun. Hello? Yung mga tatay, magkasala na kayo. Amen. Sabi ni Abba Macarius the Great, sabi niya, if we remember the wrongs which men have done us, we destroy the power of the remembrance of God. Kaya nawawalan ka na ng Diyos kasi nawawalan ka na ng panahon para bigyan ng puwang ng pag-ibig, lagi na lang galit. Nakakalimutan mo na na may Diyos na may karapatang humusga sa mga nagkakamali, hindi ikaw. Kung ganito yung ating kaisipan na pag may nagkakamali, bahala na sa iyo, pero mamahalin kita, kapatid. Nasaktan man ako sa ginawa mo sa akin, pero dahil ang Diyos ang huhusga sa iyo, mahal kita, kapatid. Sana ganun, sana all. We destroy the power of the remembrance of God. Nagkamali ang pastor. Kahit nagkamali ang pastor, sana huwag naman hindi ka na magsimba. Dahil nagkamali ka rin pag hindi ka na nagsimba. Ang Diyos ang huhusga. Whatever stone you are carrying, it is a needless weight that you bear. Diba? Parang po ba ka, kapatid? Parang po ba ka naman? Parang dami mong bato, si Kuya Lito. Si Mami niya. Dami mong bato, parang daladala. Ang dami pa ng bitterness mo, dami mong galit. Para bang hindi mo binibigyan ng pag-asa magbago yung mga tao sa isip mo pa lang, hindi na magbabago yan. Ganyan na lang talaga yan. Kapatid, kung meron kang asawa, kapatid, kapatiran, na hanggang ngayon hindi nagbabago, huwag mong kalimutan na minahal pa rin yan ng Panginoon, may pag-asa pa. Amen. May pag-asa. Bigay mo na lang sa Panginoon kasi kung ikaw magpapabago sa nagkakamali, magpapatuloy ka lang, magdadala ng galit sa puso at bato ka na lang ng bato. Dapat hayaan mo na lang ang Panginoon, hindi kita kaya ayusin kasi ako, hindi mo rin ako kaya ayusin. Pero dapat, ang ilalagay ko sa puso ko, pag-ibig na lang. Huwag nating bitbitin yung mga bato. Bato natin kay Mary, bato natin kay Martha, bato natin kay Paul, may Paul pala dito, bato natin kay Lito, bato natin. So huwag natin bitbitin yung mga, may pangalan talaga yung bato, no? Matik talaga yun. Ito na naman si Joseph. Bumabato ka na agad. Ito na si Lito. Bato agad, bato na lang ng bato. Sa pulo. Ganun tayo, sa totoo lang. Kasi sabihin natin, kung hindi totoo. Totoo yun. Bato na lang tayo ng bato. Kapatid ba, di ba masarap pagising mo ng umaga, wala kang nararamdaman na naaalala? Ako pag nagwawalis no, hira, walang tumutulong sa akin, no? Itong mga miyembrong to. Ouch. Laki na lang, ilang taon na ako nagwawalis dito ah. So at least may isa na nagwawalis, sana all. Hindi na naman dito. Monday to Saturday, pag walang okasyon, kahit may okasyon, si Pastor, nagwawalis, naglilinis. Pag kukunin nyo, nagpupunas pa yun na siya. Si Pastor ako. Pagkatapos sasabihin, dumi naman ang shoes nito. No, may stone na akong binabato. Ba't ako sa yung bato? Para bang napapagod na ako. Ito, bakit yung mga kapatiran dito sa Angel daw? Bakit walang ginagawa? Ako na lang palagi. Bato na, namamato ka na. Kapatid, mapalad ka kung walang tumutulong sa iyo kasi ikaw yung mas maraming reward. Hello! Kung ayaw nila tumulong sa simbahan, ayaw nila mapagod, ayaw mo mapagod ka ng mapagod sa paggawa ng mabuti sa simbahan ng Lord. Kasi mas higit na pagpapalain ka kaysa sa kanila. Hello, tama ba ako? Sana magwalis ka na bukas. It is the pointless part of your life, unforgiving heart, stones. Pati nga sa bahay niyo, di tumitigil ang bato. Tama ba? Tingnan niyo yung mga bahay ninyo. Ano ka ba naman, darling? Bihira ka naman, no? Pati ba naman itong kurtin na to, di mo naayos.
Ang dami natin napapansin sa bahay. Si Mrs. pag nagluto yan ng sunabawan. Sabi ko parang, wala ba itong betchin? Bakit mataba? Ay, nakalimutan ko lagyan ng asin. Ano gagawin ko? Babatuin ko. Tapos si Mrs. nagluto ng tilapiyang sinabawan. May asam. O, ano sasabihin ko? Bato. Ang sarap. Dahil mali. Nagluto yan ng itlog. Pwede mong isawsaw yung mangga sa halat. Na sinabi niya, masarap ba? Hindi ko napapatuloy, sobrang sarap. Nagluto ng hotdog. Nang itim, pumutok-putok. Hindi man hiniwa, pati yung plastic hindi tinanggal. Wala pang mantika sa pagpatuloy ko. Hindi ah. Hindi. Nung sinabi niya, Delicious. breakfast is ready. Wow, sarap! Sabay Ang talikod. sarap ah, black talaga yung hotdog. With plastic pa. Sabi niya, nung una kami kwento lang, meron pa ako sa With matching plastic. paano ba yung scrambled egg? Tunay, ito ba yung magiging asawa ko? Scrambled egg lang, di pa alam. So, long short yun nga, yun po, black hotdog na walang mantika, scrambled na hindi scrambled, na talagang maalat. Tapos, minsan, nagkwento ko lang throwback Thursday. Throwback Thursday. Sabi niya, Han, nasaan ka ba? Dito ba sa Cubao? Bilisan mo, nagluto ako ng sabaw. So, bumabagyo. So, dating agad ako rito. Sabi ko sa driver, bilisan mo. Pagdating ko rito, yung punong-puno ng sabaw talaga. Tapos, ano to, Han? Parang walang laman. Sabi parang may sinig na lang. Ay, kasi pinakuluan ko ng pinakuluan, tagal mo kasing dumating. Yung galunggong na tuna. Sa pagpatuloy ko, maraming problema sa tahanan. Pero nagiging maganda yung problema at tama yung gasto. Good. Don't you think it is time for you to lay down your stones? Masaya yung buhay na walang bato. Tama ba? Pag-uwi mo ng bahay kahit na hindi mo gusto yung daratan mo, huwag mga bato. Kasi pag binato mo, babatahin ka rin. Nagugulo yung mundo. Ang pangit mo. Sana hindi na lang kita inasawa ng panahon. Ganyan ka pala kalakas, humilik. Hanggang Japan, rinig. Kung makatulo ka ng laway, wagas, bumabaha. Pangit mo. O, di ba masaya? Pero may talent. Alam niyo kapatid, masaya yung buhay pag walang galit sa puso. Amen. Sana, don't you think it is time for you to lay down your stones? Pag-uwi mo ng bahay, darling. Love you. Matagal na kitang hindi sasabihin ng mahal kita, pero ngayong umaga, sasabihin ko sa'yo, love na love kita. Wala eh. Dito, kung may mga asawa kayong ayaw niyong kibuin kasi ang pangit-pangit ng ugali, mga tatay niyo na hindi niyo gusto, lay down your stone. Sabihin mo na lang, kahit ganyan ka pa, mahal kita. Kahit ganyan ka, darling, mahal kita. Alam ko, babaguhin ka rin. Naiiyak ako. Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes. Why not take this opportunity to give your stones over? Tama ba? Si Papa. Ay, anong umiiyak na? Sobrang lupit noon. Guwapo nga, pero ang lupit ng tatay ko ngayon. Talagang gugulpihin kami. Nagtanim ako ng galit sa kanya. Dinala ko yun hanggang mapariwara ako, naging drag-addict. Puser talaga. Ilang taon na akong hindi umuwi ng bahay dahil broken family. Dahil ang bahay namin, puro stones. Si mama, pag humihingi ka ng pagkain, babatuhin ka ng tinidor. Tapos tutusok sa pako, ang tinidor, pangar ko nga, gano'n talaga.
Sabi niya, May action. ganun kasalbahe nanay ko. Si Papa naman, pag alam niya salbahe ako dahil napapabarkada, gugulpihin talaga ako at hampalusin ng mga wires. So, hindi ako lalabas ng kwarto na hindi namamagay ang katawan ko. So, hinanap ko na lang sa labas yung pag-ibig ng barkada. Hanggang malulong ako sa drugs. At tatunay talaga akong naligaw, sobra-sobra. Dahil sa pamilyang bato lang ng bato. Pero nung bumalik si Papa, bago mamatay, nagsisisi na sa kanyang mga kasalanan. Sabi niya, parang pwede ba dito uli ako? Nasa Bible school na ako. Sabi siyempre, baka pa rin namin eh. So, hindi ko na inisip yung nakaraan, kundi nagpatawa. Sinaran ko si Papa na gospel. Tinanggap. So, kada uwi ko galing ng Bible school, lagi niyang, binabasa ko na yung Bible na binigay mo. So, di ba, sarap na hanggang mamatay na lang siya. Pero at least, di ba, yung stones na wala. Di ba, why not take this opportunity to give your stones over to them? Di ba pwedeng tanggalin na yung galit? Tayo po tayo. So ano ang hawak mo sa iyong kamay mo? Tinapay ba o bato? Why not take this opportunity to give your stones over to God? Yuko tayo. Alam ko lahat tayo may stones. Lahat tayo may galit, lahat tayo may mga dalang hindi gusto sa bawat isa. Why not take this opportunity to give your stones over to God? Don't you think it's time for us to lay down our stones? Masarap mabuhay na walang galit. Kaya mo na lang ang Lord. Bigay mo lang kay Lord. Hindi yung bato ng bato. Ano ba yung hawak mo ngayon, kapatid? Na pag nakakakita ka ng mali sa iba, binabato mo agad ng bato. Karapatan bang lagi na lang namamato? Sa totoo lang, tayo rin karapat dapat din batuhin. Lahat tayo may mali, lahat tayo pumapalpak, lahat tayo hindi tayo talaga karapat dapat sa harapan ng Panginoon. Pero binigyan tayo ng chance ng Lord para maayos from the inside out. At ngayong umaga, hallelujah! Take this time and opportunity to give your stones over to God. Masarap lumalabas ng bahay na nakangiti, na walang galit. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon, ngayong umaga, mas mapayapa po kayong pumasok sa puso namin. Panginoon, yung stones na meron kami na ikaw nakakakita ngayong umaga, binibigay namin sa iyong paanan. Tanggalin niyo po, alisin niyo po yung galit. Yes, Jesus. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Maraming tao nakasakit sa amin, Panginoon, ngayong umaga, we lay down our stones to you. Lord Jesus, Lord, hindi kami karapat-dapat na mamato dahil karapat-dapat din kaming batuhin. Yes, Jesus. Ngayong umaga, Panginoon, ikaw po yung magturo na matuto kaming magpatawad sa nagkakamali sa amin. Dahil kami, nanghihingi din ng kapatawaran dapat dahil nagkakamali din kami. Hallelujah. Yes, Lord, have mercy on us. Ngayong umaga, siguro buksan mo rin yung bibig mo, sabihin mo kahit hindi naririnig ng iba, sabihin mo, Lord, patawad. Lord, Dahil ang dami ko palang batong binato yes, Lord, forgive sa mga tao. Kaya hanggang ngayon, hindi ko maramdaman ang pagpapala ng iyong presensya. us. Kasi ang dami kong nakikita mali sa iba. Yes. Lord, payapain niyo po ang aming kalagitnaan. Hallelujah! Maranasan ka namin totoo sa aming kalagitnaan na ito na tunay na mabago kami from the inside out. Yes, Lord. Kapatid, kung meron kang stones ngayon sa iyong puso na nakikita mo, alam mo,
Pwede ba itaas mo ang iyong kamay at sabihin mo, susuko ko. Sino yung susuko ng stones niya? Hindi magsusuko ng stone niya. Lahat tayo kailangan din natin itaas ang ating mga kamay dahil karapat dapat naisuko natin ito dahil bato na lang tayo ng bato. Ito na yung mundo ng kasakitan, pasakitan, kaguluhan, batuhan. Sana tayo mga Kristiyano from the inside out mabago ang ganitong kalakaran. Lord, we will take this opportunity today. We will lay down our stones to you, O God. Lord, hindi namin pahihintulutan na ang bitterness na ito, na ang galit na ito, na ang hatred na ito, na ang anger na ito, ay makasira sa pagpapala na nais mong ibigay sa amin. Ngayong umaga sinusuko po namin ang mga batong ito. Patawarin niyo po kami, hallelujah. Panginoon, tunay po kami humihingi ng tawad. Sige kapatid, buksan mo rin ang bibig mo kahit dahil ikaw, dinidil ka rin ng Panginoon. Ngayong umaga, pakibukas din ang bibig na marinig ka ng Lord na ang puso mo nagsasalita. I will lay down my stones to you, O God. Sige, buksan mo ang iyong bibig. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! It is a pointless part of our lives kung patuloy kaming nagdadala ng stones. Ngayong umaga, Panginoon, palitan mo ng pag-ibig sa aming kalagitnaan ng pusong bato. Lord, palamutin mo ang pusong ito, i-break mo kami. Alisin mo yung galit. Palitan mo ng pag-ibig. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus. Nag-isambahin natin ang ating Panginoon. Karapat dapat siya sambahin. Buksan mo ang iyong bibig. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, King Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Nakikita mo ba sa iyong paligid ang iyong kagalit? It is, take this time and opportunity to lay down your stones. Tagalin yung galit. Tagalin mo na ang mga bagay na nakakasakit sa bawat isa. Kaya hindi ka pinagpapala dahil puno-puno ka ng galit. Lord, we lay down our stones to you. Today, Lord, lahat ng mga stones na meron kang nakikita, ibinabalik namin sa iyo, palitan mo ng pag-ibig na pag may nagkakamali, mabilis kaming magpapatawad, mabilis kaming iibig, mabilis kaming yayakan, mabilis kaming magsasabing, mahal kita, kapatid. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkatuwid ngayong umaga. Lord, karapat dapat ka papurihan kasi tinuruan mo po kami muli. Is that the stones in your hand? Take this time and opportunity to lay down our stones. Papuri, pagsamba, paglawanhati, patuloy namin inilalagay sa iyong paanan. Kagalingan, kaayusan, kapayapaan, ang sumaling lahat. Sa tulong at kasbas ng Espiritu Santo, pagpalain ang bawat isa na may pag-iingat ng Panginoon. Muli, Panginoon, we bring back all the glory and praises in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige, mga kaupo.